GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hindi man direktang naglandfall, pinalalakas naman ng bagyong Hana ang hanging habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Alamin na natin ang iba pang update mula sa ating GMA resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Dani. Salamat, Jun. Naglandfall na nga ang bagyong Hana dyan sa may Taiwan bandang alas 6 kaninang umaga. At dito sa pinakabagong satellite image ng NOAA sa bagyong may international name na Sodelor ay kitang-kita na bahagyang nawala yung mata niya, pero yung laki ng sirkulasyon niya sakop pa rin itong ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Sa uling taya ng Pag-asa, nasa layong 405 kilometers north-northwest ng Itbay at Batanes ang mata ng bagyo, at taglay nito ang lakas ng hangin aabot pa rin sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong hanggang 185 kilometers per hour. Kikilos ito pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 dyan sa probinsya ng Batanes, kaya maging I am ready sa malalakas na hangin kayang magpatumba ng malalaking puno at mga posteng gawa sa kahoy. Posible rin ang storm surge sa coastal areas. Signal number 1 naman dyan sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Posible po ang malakas na ulang may pagbugso ng hangin. Base sa forecast track ng Pag-asa, ngayong gabi, inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hana kung hindi magbabago yung kilos nito. Pero kahit na makalabas na ito ng PAR, ay asahan pa rin yung direktang epekto nito dito sa ating bansa, lalo na dyan sa may Batanes Island, sanhinga ng malaking sirkulasyon itong bagyong si Hana. Kaninang madaling araw nga, umabot ng 95 kilometers per hour ang bugso ng hangin na naramdaman dyan sa may Basco, Batanes, ayon sa datos ng Pag-asa. Patuloy ring atake ng bagyo ang hangin habagat na mararamdaman dito sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas, particular dyan sa may western section. At dahil sa habagat, nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa sa lahat ng seaboard ng Luzon, Eastern Visayas at sa may Panay Island. Habagat din ang magpapaulan sa Luzon, partikular na dyan sa may Central at Southern Luzon, kasama ang mga probinsya ng Mindoro at Palawan. Kaya maging I am ready sa posibilidad ng flash flood at landslide. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansang umulan ngayong araw, lalo na hanggang sa gabi. Sa Visayas naman, posible pa rin ang ulan sa may kanlurang bahagi. Yan yung Panay Island. May mga pag-ulan din dyan sa Mindanao, lalo na sa hapon, pero mga thunderstorm na lamang yan at hindi na epekto ng hanging habagat. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.